Ang sanggol na ito ay may mukha ng isang 80 taong gulang. Namatay ang kanyang ina sa panganganak. Nang makita siya ng kanyang ama bilang isang halimaw, iniwan niya ito sa pintuan ng isang bahay ampunan para sa matatanda. Sa kabutihang palad, inampon siya ng isang mabait na tagapag-alaga. Sinuri siya ng doktor at natuklasan na si Benjamin ay isang bagong silang na sanggol na may matinding rayuma at catarata. Ang kanyang katawan ay parang sa isang matandang tao. Makalipas ang ilang taon, 7 taong gulang na si Benjamin ngunit mukha pa ring matanda. Dahil sa iba't ibang sakit ng katandaan, ginugol ni Benjamin ang kanyang kabataan sa isang wheelchair. Isang araw, tinanong ni Benjamin ang kanyang inang nag-aaruga sa kanya, "Gaano katagal pa ako mabubuhay?" Sumagot ito, "Pareho lang naman ang katapusan para sa lahat. Magkaiba lang ang daan." Pinalakas niya ang loob ni Benjamin na harapin ang buhay ng may tapang at maging mapagpasalamat sa bawat araw. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina, unti-unting natutong maglakad si Benjamin. Bagaman mahirap na iwan ang kanyang wheelchair, tuwang-tuwa siyang tuluyan ng makalakad. Inakala niyang matatapos ang kanyang buhay na nag-iisa sa bahay ampunan. Ngunit dumating ang isang batang babae na nagbago ng kanyang buhay. Si Mary ay may asul na mga mata at agad na umibig si Benjamin sa kanya. Bagamat tila napakalayo ng agwat ng kanilang edad, wala namang pagitan ng kanilang mga puso. Tuwing Sabado at Linggo, dinadalaw ni Mary ang kanyang lola at palaging nandoon si Benjamin sa tabi niya. Nagkukubli sila sa ilalim ng mesa. Sa gabi, ikinukwento ni Mary kay Benjamin ang maraming nakakaaliw na bagay at labis siyang naging mausisa tungkol kay Benjamin. Ngunit di nagtagal, natuklasan ang kanilang pagiging malapit. Nakita ng lola na magkasama ang kanyang apo at tila isang matandang lalaki. Galit na galit siyang pinalayo si Mary at pinagalitan si Benjamin. Akala ng matanda, kakaiba ang hilig ni Benjamin. Hindi niya naisip na ang matandang lalaking iyon ay 12 taong gulang lamang. Hindi na pinayagan ng lola na makipaglaro si Mary kay Benjamin. Lubos itong ikinalungkot ni Benjamin. Doon niya unang naranasan ang hindi maunawaan ng iba. Di nagtagal, nagkaroon ng sariling anak ang kanyang ina. Hindi na niya nagawang alagaan si Benjamin. Sa kabutihang palad, may isang lola na umaruga sa kanya. Tinuruan siya nitong tumugtog ng piano at ginugupitan ng buhok. Ngunit isang tahimik na hapon, pumanaw ng mapayapa ang lola. Doon naramdaman ni Benjamin ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay at muling naging malungkot ang kanyang mundo. Ngunit, kakaiba ang nangyari. Tumigil ang pagtanda ng kanyang katawan. Hindi lamang kuminis at humigpit ang kanyang balat, nagsimulang bumalik ang kanyang mga kalamnan. Naramdaman ni Benjamin ang bagong lakas. Nagpasya siyang makita ang mundo sa labas. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang ina na alagaan niya ang sarili. Nang malaman ni Mary, agad siyang humabog. Hindi niya matanggap ang paglisan ni Benjamin. Ngunit wala namang dahilan upang manatili ito. Kaya't nangako sila sa isa't isa. Sa bawat bagong lugar na pupuntahan ni Benjamin, magpapadala siya ng postcard kay Mary.